Siguradong magugulat itong si Andreas Kahili kapag nalaman niya na siya ay ite-trade ng San Miguel Beer dito sa Titan Ultra at malamang ang kapalit ay itong si 6'8" Jeyo Ambohot. Kung hindi nyo pa nalalaman, sinabi na nung team manager ng Titan Ultra na lahat ng players nila ay pwede nang i-trade maliban lamang daw dito kay Calvin Abueva. So ibig nitong sabihin, itong si Jeyo Ambohot ay available na yan for trade. Sa totoo lang kasi yung laro nitong si Ambohot at itong si Andreas Kahilig parehas lang. Mga stretch 4 sila. Ang pinakaiba, si Ambohot ay 6'8" at itong si Kahilig ay 6'5". Plus si Ambohot ay 28 years old lang at itong si Kahilig ay 35 na. So dyan pa lang makikita mo na kung bakit gustong makuha ng San Miguel si Ambohot kaysa dito kay Kahilig. Serviceable naman o nakatutulong to si Kahilig dito sa lineup ng San Miguel. Pero syempre, ang gusto ng San Miguel makakuha na ng mga panibagong players para ma-rejuvenate yung kanilang lineup. Kaya nga sa ngayon, ito talagang pinag-aaralan ng PBA kung paano nila magagawa ng paraan para masiguro na itong gagawin ng PBA ngayon, itong San Miguel Beer na pagpapalakas ay magpapatuloy. Straight up pwede na trade yan. Kahit na first round draft pick ito si Ambohot, bumaba yung trade value niya kasi hindi naman ito masyadong nagagamit ngayon ng Titan Ultra. Maski na actually nung nandun pa siya sa Converge Fiber Xers. So malamang talaga payagan at aprubahan ng PBA kung straight up yung trade itong si Ambohot at itong si Andreas Kahilig. Sigurado naman walang mag-o-object dyan. Kaya nga itong San Miguel Beer dapat samantalahin na yung pagkakataon para makuha nila itong si Ambohot dahil malaki ang potensya nito na makatulong bilang isang stretch 4. Ito nga bang si Aldin Ayo ay magbabalik na dito sa PBA? Ever since kasi nung palitan itong si Coach Jana Del Carden, itong si Alex Cabagnot, alam na natin mangyayari yan pagkatapos ng Philippine Cup. Ay meron na rin mga lumalabas na reports na baka yung ibang PBA teams magpalit din ng coaches. Baka kabilang na dyan itong Blackwater Bossing palitan itong si Jeffrey Carriazo at baka itong Phoenix magdagdag ng consultant para tumulong dito sa kanilang bagong coach na si Willie Wilson kasi grabe ang struggle ngayon ng Fuel Masters. So baka itong si Aldin Ayo ay bumalik na dito sa PBA bilang coach ng Blackwater Bossing o kaya naman baka maging consultant dito sa Phoenix o kaya naman dito sa Terra Firma Jeep. Kung sa bagay, si Aldin Ayo alam natin na magaling na coach yan dito sa UAAP pa lang. Although, hindi naging maganda yung resulta nung siya ang nag-coach dito sa Converge Fiber Xers. Kaya nga ngayon, baka may second chance itong si Aldin Ayo at makatulong naman siya sa ibang PBA teams. Kaya nga kung sakasakali magiging isa to sa mga matatawag talaga natin na maganda ang kalalabasan para sa kahit anuman sa mga teams na nabanggit. Kasi nga naman, mukhang magiging maganda talaga yung sitwasyon dito para mabigyang daan yung tinatawag natin na pagpapalakas dito sa roster nila. Kaya nga asahan natin na itong lineup ng Fuel Masters ng Blackwater o Terra Firma magkakaroon niya ng improvement kapag nandiyan na si Aldin Ayo. Kaya nga sa ngayon, huwag tayong magulat kung magkaroon ng announcement at ang nabanggit na coach ay bumalik dito sa PBA. Siyempre naman, kung ikaw ay magkakaroon ng offer mula sa isang PBA ball club ay tatanggapin mo na yan. Kaya sigurado na iyan yung magiging isa to sa tinatawag natin na major transaction at announcement na magaganap. Ito nga bang Barangay Ginebra ay bibigyan na ng additional playing time itong si Sunny Esteel. Maraming nakapansin na medyo nawala sa rotation ng nabanggit na player kahit na medyo maganda pinapakita niya nung umpisa. Kaya nga marami ngayon na nagtatanong kung ano ba talaga ang plano dito ni Coach Tim Cone. Marami naniniwala na baka ito'y gawing sabihin na natin isa doon sa mga top players nila pero magdedepende yan syempre doon sa pagbabalasa ng tao ni Coach Tim. May mga naniniwala na eventually bibigyan ng additional minutes ni Coach Tim Cone itong si Esteel. Pero sa tingin ng karamihan kinakailangan as soon as possible gawin na to para hindi mawala ng kumpiyansa ang nasabing player. Siyempre kung ikaw naman itong si Sunny Esteel, kinakailangan lang maging sabi nga nila, maging patient ka pagdating sa ganitong sitwasyon para masiguro na magkakaroon ng tinatawag na mas magandang kalalabasan to para dito sa nasabing player.
Dahil kung ikaw naman itong si Sunny Steele, ang gusto mo talagang masiguro, kapag ikaw may pinasok ni Coach Tim Cone, makapagde-deliver ka. Dahil gaya nga nasabi nila si Coach Tim Cone, maiksi ang PC pagdating dito sa mga rookies. Kaya nga itong si Sunny Steele, kinakailangan talaga ay mag-focus at maipakita na siya ay magiging ready kapag siya ay ginamit na nitong si Coach Tim. Kaya nga sa ngayon, isa yan dito sa mga pinag-aaralang mabuti nitong management ng Hinebra kung paano nila mai-integrate ng mabuti ang nasabing player. Kaya ito may hindi kinuha dahil ito ay power forward at syempre alam natin na athletic din to si Sunny Steele kaya isa siya doon sa mga players talaga na pwedeng magamit ng Hinebra. Pero kinakailangan syempre na pag-aralan mabuti ni Coach Tim Cone kung ano ba talaga ang pupwede na pandagdag pagdating dito sa mga tinatawag na mga players na magiging usable o magagamit niya talaga pagdating doon sa tinatawag na crunch time o last 2 minutes. Kaya kinakailangan mag-improve pa ni Steele. At ang huli nating balita ngayon, meron na bang buyer itong Terra Firma Jeep? Marami pa rin mga teams ang nakaabang ngayon kung ito bang Terra Firma ay mabebenta na. Kasi maraming mga sabihin natin mga kumpanya na pwede na magsumali dito sa PBA. Katulad nitong Chooks to Go o kaya BDO. Pwede rin syempre Jollibee sumali dyan o yung Wilcon Depot. Maraming mga sabihin nating mga teams na interesado na bumalik dito o sumali sa PBA para magkaroon sila ng mas magandang chance ang manalo. Ang isa doon sa mga kumpanya na siguro pwedeng bumili talaga dito sa Terra Firma Jeep ay itong Red Bull. Kung yung maalala, nung ang Red Bull ay nandito sa PBA sa ilalim ni Coach Yeng Giao, aba, ang ganda nung kanilang pinakita. At syempre, mga players nila, katulad nila Junti Valenzuela, si Kirby Raimundo, si Jimuel Torion, si Lorde Tugade, talagang na yan yung nanalo ng mga championships at talagang lumalaban. Maraming naniniwala na isa yun doon sa mga posible na lumaban dito sa pagdating sa championships, yung batang Red Bull dati. Pero marami pa diyang ibang kumpanya na pwede talaga na magkaroon ng mas magandang ipapakita pagdating dito sa sabihin na natin na pagbili ng Terra Firma Jeep. Bukod dito sa batang Red Bull, alam natin nandiyan ay matagal sinasabi na SM. Dapat bilhin daw niyan itong Terra Firma. Sa totoo lang naman, itong SM, kahit anong team dyan sa PBA, kung gugustuhin talaga nila, kaya nilang bilhin. Kahit SMC, kayang bilhin yan kung talagang gugustuhin nila. Pero ang tanong kasi, makikinabang ba SM kung sila ay sasali dito sa PBA? Kasi sa ngayon, alam nating lahat na itong SM naman ay hindi kinakailangan na magkaroon ng sariling team sa PBA dahil maganda naman ang takbo ng negosyo nila at hindi na nila kinakailangan pa ng advertisement dito sa liga. Kaya sa ngayon, pagdating doon sa mga teams na sasali sa PBA, mas maganda pa kung yung Red Bull, Chooks to Go ay tsaka sila ang bibili ng Terra Firma. At bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, binabati din natin si Anthony Alon, si Mon de Guzman, si Katsakino Ducusin, si Malyari Mascareñas, si Michael D., si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Enju, si Jose Pineda, si Ronald Barbosidad at yung iba pa.